Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Ang dekada ng naghahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91. Kalidad. Ang aldaw kan Ninoy Aquino o ang Ninoy Aquino Day alagad na sa kagustuhan na magparagos-dagos ang laog sa trabaho sa gobyerno. Ginibo ni pong Biyernes para long weekend. Liwat ni ato dyan mo sa Indoan, mga mainit na mga baretang amay. Sarabay pumatabayaran sa mga kakamping radyo. Live kita sa 99.9 WEB-FM Kamsur, dyan sa Rinconada area. Natabayaran mo kita sa 99.3 KM Kakampi Partido. Sa mga pong kapinog na puwersa, kang Kakampi Network News. Alin sa studio kang Kakampi Kamsur online. Dili po sa Naga City. Kaya barang ko si Ken Palma sa Landong Technical. Ako po si Jun Bernas. Mahatod kang mga bareta, ngunyan. Ini ang Kakampi Network News. Mga bareta, inot ko yan sa Lado Nasyonal. Ipiglatag na ka mga partidaryos ni Dipuntong Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. ang nagkaproon ng programa sa pagrumdum kan ika-41 taon na Ninoy Aquino Day. Sinabi ni dating Senador Bam Aquino, pamangkin ka dating senador na dawa ibinalyok ang administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang obserbasyong saldaw na ini asing gibon sa Biyernes. May mga programa ang kinari silang gigibon. Kadaklan sa mga programa gigibon sa Concepcion Tarlac, ang lugar kung saan nag-star ang dating senador. Nagkapera sa mga programa na gigibon ngunyan iyo ang misa na mangyari sa Santuario di La Immaculada Concepcion, alas 7:30 ng pag-aaga. Matapos kanina, gigibon man ang wreath-laying ceremony sa Municipal Hall Grounds kang Concepcion Tarlac. Alas 10 man ng pag-aaga dyan, gigibon ang film viewing sa Town Plaza na susundan kang pagbisita sa Aquino Ancestral House. Mangyayari man at dyan pagkapon ang film viewing as in temporary exhibit viewing sa Aquino Museum and Event Center sa siyudad kan Tarlac. Mientras tanto, pigsugo na kang Palasyo Malacanang ang kanselasyong ng pasaporte ni Dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Basado sa memorandum na pinalawas kang Palasyo Malacanang, inumpirma ng Executive Secretary Lucas Bersamin na naglupad mananggal si Go pasiring Malaysia sa kanagpasiring sa pamilya kani sa Singapore sa nagbiyahe pasiring Indonesia kung saan binatugma sa enot na informasyon na ipinalawas ni Senadora Risa Ontiveros. Dino ni kani, sinugo naman ni Bersamin ang Department of Foreign Affairs, pati naman ang Department of Justice na kanselaron ang pasaporte ni Alice Go o Go Haping. Pinapakanselaran man ang pasaporte kan sa mga tugang na si Wesley Asinciela Go, asin maging si Catherine Cassandra Ong na isinasabit man sa POG operation sa probinsya ng Pampanga. Paliwanag ng Palasyo Malacanang, basado sa Republic Act No. 11980 o New Philippine Passport Act, pwedeng kanselaron kan DFA Secretary ang pasaporte kung para ini sa interes sa national security. Mientras tanto, sa katakod na pareta mga tugag,
Kinumpirman man kasugma ka Bureau of Immigration na nasa Indonesia na si dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Sigun ki immigration spokesperson Dana Sandoval nagbiyahe si Go haling Pilipinas, pasiring Malaysia. Nagtalikod na Hulyo 16 asin nagkabot sa Indonesia gikan Singapore kan Agosto 18. Sigun pa sa iya, nagkukulisin ng kunyaning backtracking ang Bureau of Immigration sa mga hiro ni Go. Nagaling masusog kung sa irisay ang mga taong nagtawag sa iya, nagaling makaluwa sa Pilipinas. Dahil mang pigahali ang posibilidad na may nagkaperang opisyal kang immigration na nasa likod kani. Dagdag niya pa, pwedeng maipareport pabalik ng Pilipinas si Go kung kakanselaron ang sa iya mga dokumento. Mientras tanto, sinabi ni Immigration Commissioner Norman Tansenko na basado sa indang naresibing informasyon dahil nag-agi sugo sa immigration kang ini magluwa sa Pilipinas. Kasabay kanipig sugo naman ng Secretary Lucas Bersamin, kasugbang Agosto 20 ang kanselasyon kang sayang Philippine passport. Ang memorandum piniluwas ni Bersamin sa Department of Foreign Affairs, pati naman sa Department of Justice. Sabi ni Bersamin, sigo may arrest order sa Senado huli sa nagkaperang beses na pang-iisnab sa pagdangog manungod sa Pugo. Matandaan sa privilege speech ni Senadora Reza Antuberos sa Senado kan Lunes pigbuyagyag niya na sigo naghalit na sa Pilipinas pasiring Kuala Lumpur, Malaysia kanagtalikod na Hulyo 18 pa. Inatama na buyagyag na sigo asin ang Chinese citizen na si Gua Ping sa asaro sa naman inuli sa magkaparehas nindang mga fingerprints. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:11 ang oras ganyan sa Pilipinas. Sa ibang mga bareta natin ganyan sa lado nasyonal, naguno ng reaksyon ang libro na isinurat ni Vice President Sara Duterte na siya ang pinaghalian o napinuunan kan sirimbagan indan ni Senadora Risa Ontiveros sa pagdagog ng Senado sa propestong 2025 budget kang Office of the Vice President kasugma. Partikular na pigpiestahan kan netizens ang huring pahinak kan children's book na may titulong Isang Kaibigan. Hindi mapadapit sa Arabiguhan sa propostong 2025 budget kan OBP. Naghagad din 10 million pesos na pundo para sa publication kan silambit ng libro. Mahiling sa huring pahinak ang libro ang litrato kan Vice Presidente kan Pilipinas as recover ang informasyon banungod sa saya. Kabali sa nakasurat sa libro, ang pagpisto ki Inday Sara Duterte. Si Inday Sara, ika-15 Vice Presidente kan Pilipinas. Siya, naging alkalde kan Davao City, as Secretary kan Department of Education. Siya sarong tunay na amigo. Kaya nakabugtak naman sa libro, ipinapabisto ang Vice Presidente kan Pilipinas. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol niyan, bareta pa magrare sa lado nasyonal. Inalindugan ni Interior Secretary Binor Abalos ang pag-uuprisir ng 10 million pesos na reward para sa ikakarestar ni Pastor Apollo Kibuloy, founder kang Kingdom of Jesus Christ. Sa pagdagog ka sugma kang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, dilawan doon ni Abalos. Danayin niya magkapot ang kwarta asin ni ali sa mga pribadong individual. Ipinaapod ang pagdagog ni Senador Ronald Bato de la Rosa paanungod sa resolusyon na overkill ang pagsakyara ng mga otoridad sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City para iserbi ang arrest warrant laban kay Kibuloy. Kaya managustuhan ang kamuri Kibuloy ang pagbangkit ni Abalos sa detalye ng mga kinakampang na kaso ka nagtatagong pastor. Mientras tanto matugang sa iba pa mga bareta natong ngunyan, bareta pa magrari sa lado nasyonal. Abuton sa 69.60%. O may kabirugan na 580,323. Ang mga
contract of service as in job order na empleyado kang gobyerno patinaman ka mga lokal na gobyerno sa kudkan June 30, 2023. Ina sinabi ni DBM Secretary Amina Pacandaman sa kilibong budget deliberation sa propostong 6.32 trillion pesos na budget para sa 2025 sa Senate Finance Subcommittee. Anata ng contractual government employees na nagkatrabaho sa raramkan mga minasunod. National government agencies, 20.8%. Sa mga state universities and colleges, ang mga contractual as in job order na empleyado, abuton man sa 44,168 o 5.3%. Sa mga government and control corporation, ang mga permanenteng empleyado nagkatrabaho 3.44% o kabilugan na 28,667. Sa mga local water districts, 6,427 o 0.77%. Mientras tanto, pinuga-puga ba ni Senador Joel Villanueva, Chairman kang Senate Committee on Labor, si Pacandaman, kung paano simbagan ang nakulang bilang kang contractuals kontra sa langkaw na bilang kang unfilled position sa gobyerno. Kasi baga ni Pacandaman, maparwas ang DBM as in Civil Service Commission ng Joint Circular kung saan inuobligar ang gabos na ahensya na magsubitir ka sa ilang posisyon para sa reclassification asin gabos sa o asin na kang gabos na unfilled position na kaning makapagtagama ang DBM ng budget na nasususog digdi. Ipinahayag ba ni Villanueva na pinag-auman niya na utubon ni Pacandaman o kan DBM ang mga promesa kani. Sinabi kanina bako makangalas o dahil nakakapagtala ng standard ng gobyerno para makapagtaonin na job security, oras nag-i-employ ni mas dakol na mga kontraktual. Dagdag pa ni Pacandaman, may mga ahensya na nagkikibo ng restructuring as in reclassification na posisyon. Kaya pinapasubitir ng listahan sa komite ang DBM. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya matugang, alas 5:17 po ng pag-aaga. Bareta haling muna sa luwas ko niyan. Naga City Police Office, plano magbakal ng mga drone para maging katuwang sa side mga surveillance operation. Report na yan, ali kay Maiko Garcia. Maiko! Kinumpirmar ni Police Colonel Erwin Rebellion, Naga City Police Office, na kinakaipuan mananggad ninda ni mga drones makulong sa Peña Francia Fiesta, kundi pati naman sa mga masunod pang operasyon. Ang drones kaya subot makakadagdag ding surveillance sa lugar, kumbaga dagdag vision kung hali sa impapawid. Ang saydang kagadan na ipaabot naman nila sa meeting kang security cluster as Naga City Peace and Order Council. Pagkatapos man kang kasalibutan sa Setyembre, magagamit pa man nila ang siring ng mga ekipahe para sa mga masurunod na operasyon na kinakaipuan nin mga maihiwas na surveillance. Kasog ba sa regular sesyon kan sagudang paglungsod, ipinayag ni City Councilor Omar Benape na suportado niya ang kagadan kang NCPO na mag-procure ang LGU ng drones para sa kapulisan. Tinawan doon kang retiradong general na igwaning urgency as in importansya ang dagdag na resource lalo na sa pag-adal kaya kang City Disaster Risk Reduction and Management Office estimadong maabot sa 4 milyon na deboto, turista as in Pelegrino ang maabot sa syudad ni Naga sa maabot na Peña Francia Fiesta. Para sa Kakampi Network News, Maiko Garcia, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:19 ang oras, ngunyan. Balik kita sa iba pang detalles ka mga bareta pa mag-aaral sa lado nasyonal. Madali na subot mag-anunsyar ang mag-anunsyo ng dengue outbreak si Department of Health Secretary Ted Herbosa. Ulit na sa outbreak levels na ang dengue cases na nairistro sa Pilipinas. Sinabi ni Herbosa, nakauli niya na ang Director kang Epidemiology Bureau kang DOH as sinabi ka rin na sa outbreak levels na ang dengue. Uli kini, lao man na subot na madeklarasya ng dengue outbreak. Nagsayo man na muna si Herbosa na magtaon ng karagdagan na informasyon panagod sa isyo. Alagad basado sa ipinluwas na datos kang Department of Health sa good kalatalikod na Agosto 3 taon 2024 ang dengue cases na iristro sa entero Pilipinas lubinangkaw ng 33%.
o pagkali sa 102,374 na kinang 136,161. Alagad, nakapagresuman ng DOH ni mas kakadikit na linggi deaths ngunit na taon na nasa 364 sana. Halis sa 401 kan nagtalikod na taon. Oras ko niya mga tugang, alas 5:20 nin pag-aaga. Dagos-dagos kita sa mga bareta dito po sa Kakampi Network News sa kunyang pong aldaw na Biyerkules sa August 21, 2024. Mientras tanto, o good news sa mga teachers. Pakalaw ang mga partukdo sa pampublikong eskwela na sila pang empleyado kang gobyerno kang expanded healthcare benefit sa masunod na taon. Sigun sa Department of Education, itatao na ang annual medical allowance dinsakod sa 7,000 pesos sa mga eligible government civilian personnel, kabali mga public school teachers sa narumkan Executive Order No. 64. Maserbi man subsidiary sa kantidad ka nagkapit ng benepisyo halis sa Health Maintenance Organization. Mientras tanto, sinabi kan DepEd na ang mangyaring adjustment halos sa 1,300%. Pagalis sa 500 pesos na medical allowance punkan 2020. Dagdag pa kani, buon sa masunod na school year 2025-2026, pagkarasibi ng mga teachers sa pampublikong eskwelahan ng 10,000 pesos teaching allowance o chuk allowance. Iyan sa narong ka Republic Act No. 11997 o ang kabalikat sa pagtuturo act kung saan co-author si Secretary Sari Angara kan siya payaon sa Senado na nagparangkaw sa taunan na allowance pagalis sa presenting 5,000 pesos. Mientras tanto, mga tugang, sinimbag naman ni Vice President Sara Duterte. Kasugma, kung may plano siyang maging masunod na presidente ng Pilipinas. Sa sarong entrevista, kapag ang miyembros ng media, inot na hinapot si Duterte kung madalagan siya sa 2028 national elections. Pero sinabi ng Vice Presidente na difícil simbagon ang 2028. Ninulit na harayo pa ang preparasyon para digdi kakaputon man kung may plano siyang baging masunod na presidente ng Pilipinas. Mayong pag-aralangan na sinabi ng Vice Presidente na mayo siyang siring na plano. Matanda ng gana si Duterte bilang Vice Presidente ng Pilipinas kan 2022 national election. Siya ang aki kan dating presidenteng si Rodrigo Duterte. Ang naging hepe ekutibo ka nasyon pon 2016 sa kudgan 2022. Ini ang Kakampi Network News. Network News. 5:23 ang oras yato kunyan. Balikan tamang report halis sa luwas. Tulong persona na impulto sa iligal na droga, arestado, duman sa Manuan, kan Calabanga, Camarines Sur. Report na yan, halik kay Junel Cuba. Junel. Sa kitibong bypass operation kan mga miyembro kan Philippine National Police at Gana, Kabanuan, Gana, Calabanga, Camarines Sur kung sa ina nagsarong sa anak PNP Calabanga Asiman anak PDA di Gislaw Gana, Camarines Sur ang drug bypass operation ginibo alas 5:25 ng pagkapon kana Sudma dan sa barangay kana Sibuko, Calabanga, Camarines Sur. Sa pagkatagyan ng bypass operation, nadako pa na mga suspect na pinagpistong si alias Joy, 39 anyos kan barangay Ibubo, Calabanga, Camarines Sur, Ering Mana alias Elmer, 19 anyos kan Harubay, Asin Mada, Parupamada na alias Vincent, 29 anyos kan Ibubo, Calabanga, Camarines Sur, ada sarong aset kan PDA, Asin Man kan PNP. Iyo ang nagbakanin sarong plastik sa siya na may lauga ni Cebu sa kantidad na 1,500 pesos o maabot sa 10,500 pesos na kantidad nila droga kung sa inda diktiya pagka iguan nila raribayan in items
ada nasambit ng tulong persona, ada tulos na pusasan kana mga miyembros kana PNP na kumpiskar padikti iyo ana tulong pidasong aspek sa Syria na kung sa inda igwan inda lauga nila Cebu asin mada mga draga para Fernanda sa ipaday paluwas sa kanda mga miyembros kana PDEA kung na pira ada kilo asin mada ada kandidat na gapus na nakumpiskar na duga sa tulong mga suspect mantangan mga ebidensya ini kapot sa grupo kada PDEA dikti sa laog na probinsya na Camarines Sur mantang anda tulong suspect yaon man sa kalabot yan sa Banuan kan Calabanga ang mga di sa sangatan maning tasong pagtalgas sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 para sa Kakampi Network News, General Cuba, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:25 oras kunyan. Balik na sa iba pa mga bareta sa Radyo Nasyonal. Nagkasararo ang mga top political leaders sa Pilipinas para maglatag ng mga estratehiya para sa panangalan na 2025 midterm elections. Ginibo ang telepon kasugma sa Aguado residence sa Parasyo Can Malacanang. Nasabit ang telepon pasado man sa naging direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Erot kani, mismong pinaginutan ka mga key leaders halis sa malibang major political parties sa nasyon na presente na sa laram kang alyansa para sa bagong Pilipinas. Ang silabit ng partnership, pinaginutan kang Partido Federal ng Pilipinas. Ang political party ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kawali diyan Lakas Christian Muslim Democrat o Democrats o ang CMD, Nationalist People's Coalition NPC, Nationalist Party NP, as in National Unity Party NUP. Si Speaker Ferdinand Martin Romualdez nanginutan sa pag-uurulay kung saan nakatutok ang diskusyon sa pagkakaigwaning pagkakasaro, maiwasan ang pagkakaigwaning internal conflicts, asin siguruhon na ang koalisyon para sa May 2025 elections epektibo. Tinawan doon man ni Speaker Romualdez ang importansya na maiwasan ang internal conflicts o ang internal conflicts asin mamantinir ang incumbent equity o equity of the incumbent asin siguruhon ng interes kang kada partido protektado. Sarado kang Partido Federal ng Pilipinas, nagarindir sa telepon sina Special Assistant to the President, Antonio Anton Lagdameo, Executive Vice President, South Cotabato Governor Rinaldo Tabayo, President Retired General Thompson Lanchon, Secretary General Attorney George Briones, Legal Counsel. Mientras tanto, presentiman para sa Lakas CMD sina Senior Deputy Speaker, asin Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. Para man sa Nationalista Party, nakatindirman si Senador Mark Villar, baran si Iloilo Congressman Ferginel Biron. Sa Nationalist People's Coalition, yaon man si dating Senate President Vicente Tito Soto III, na yung chairman, baran ang Secretary General, si Presidential Legislative Liaison Office Head, Secretary Mark Leandro Mendoza. Nakatindirman si Congressman Elry Villafuerte ng 2nd District ng Camarines Sur bilang presidente ng National Unity Party. Baran si Congressman Albert Raymond Garcia ang NUP Secretary General. Pareho siniguro ka mga political leaders ang silang commitment sa alyansa. Mientras tanto, pigbuyagyagman ni Senador Amy Marcos sa mga senatorial candidate na susuportaran kansa tugang na si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa 2025 midterm elections. Alis sa marami partido ang papakandidatuhon sa pagkasenador ni PBBM pasado sa Viber message ni Senador Amy Marcos. Alis sa Partido Federal ng Pilipinas, kandidato sila Senador Manny Pacquiao, Minor Abalos, asin Francis Tolentino. Manukmang kang presidente, aliban sa Lakas CMD, sinda Bong Revilla, asin Erwin Tulfo. Sinda Tito Soto, Ping Lacson, Lito Lapid, asin Abi Binay. Iuban ang mga pambatong senatoriable kan Hepekutibo, halis sa Nationalist People's Coalition. Mga kandidato man, sinda Pia Cayetano, Amy Marcos, asin Camille Villar, halis sa Nationalista Party. Mientras tanto, piglantad man ni Marcos,
Ang listahan matapos magtelefon ng mga partido politikal na kaalyado kang administrasyon kan Lunes din pagamanggi. May koneksyon sa 2025 midterm election. Oras yata ko niya matugang eksakto alas 5:30 ng pag-aaga. Nagkantabi ka mo sa mga baretang amay dili po sa Kakampid Network News. Unyang pong aldaw na Biyerkules, araw ka sabi niya to, hindi dapat ang aldaw kan Ninoy Aquino o ang pagkumemorar kan asasinasyon ni dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Pero sibog po ang Ninoy Aquino Day sa Biyernes para po dire-diretso ang long weekend. Good morning sa mga nakantabi sa mo sa FB Live. Hain man kamungunyan sa mga regular viewers niya po. Good morning. And siyempre sa mga nakatutok mo dyan sa mga live na signal kan 99.9 WEBFM Kamsur sa Ringgodada, kan 99.3 KM Kakampi Partido, at sa mga nakantabi man sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Kakampi Network News. Network News. Tugalas Lapas. Kakampi mo. Asin may iwasan na pagbaha sigun sa Task Force La Nina spokesperson na si Joe Villarama. Sa ilan tutukan ang posibleng epekto kang La Nina sa pagwarak kang African Swine Fever ASF. Sigun saya, didiskuto rin nila ang mga gibon na preparasyon kang gobyerno bago pa man ang panahon kang La Nina. Inot naman sinabi kang Department of Agriculture na ang bagyong Karina asin pagbaha sa hinihiling na rason sa paglakop kang ESF sa probinsya kang Batangas. Sigun sa task force, basado sa datos kang Pag-asa, ang La Nina posibleng mamatian sa masunod na bulan kang Setyembre. Preparado subot ang abogadong nagnotaryo kang sworn affidavit ni dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo na panindugan. Ang mga nainot niyang pahayag na nakahampangan niya ang dating alkalde kabaliktaran sa sinasabi ka nagkapresenador na nakaruwas na ini sa Pilipinas. Sigun kay Attorney Elmer Galicia, personal na pinanumpaan na kan dismiss mayor ang testimonya kani sa sayang opisina. Tinawandong kani, kinagampanan sa naman niya ang sayang trabaho bilang notary public. Asin na dahil man naman pwedeng ialaw ang mga ansarong tao, uli na sa pagiging kontrobersyal kay ini. Dahil ba nagtao rin iba pang komento, ang abogado manungkot sa mga nagsasabing sa ibang nasyura, ang tinanggal na alkalde kan Bamban-Tarlac, ulit na may kanya-kanya sindang kinakaputan na pasyan. Posibleng ipapon si Galicia sa nagkapirang pagdagog kang Kamara pati naman Senado para magtao ng informasyon manungkot sa mga dokumentong pinanotaryo kang kampo kan dating alkalde na si Alice Guo. Dahil pinagbabawal kanli ang mag-upreser ng gratifikasyon o reward ang gobyerno sa isayman na makapagtaon ng informasyon sa kinakamugtakan ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Si Kibuloy nahampang sa mga kasong trafficking, child asin sexual abuse na nakasanga sa Davao City asin Pasig City RTC. Sigun kay Department of Justice Undersecretary Nicolas T. Bakong illegal ang pagkalok ng 10 billion pesos sa kanagapan ng pribadong individual para sa isa-iba na mga kapagtugdo kikibuloy tangaling inimaristar. Pignino Maliti. Tinutugutan kanagapan ng legislasyon ang pagkataoning reward arugan National Internal Revenue Code, Customs Modernization and Tariff Act, Comprehensive Dangerous Drugs Act, pati naman Anti-Terrorism Act. Ipinahigditi ng 10 billion pesos sarong reward asin sa bakuman sarong bounty. Mientras tanto, tinawandong pag ang opisyal na legal ang pag-opreser na reward ulit na kabal ini sa trabaho rinda sa justice sector. Dapat nindang maipautob ang mga criminal laws asin da ini maipapautob kung ang mga akusado na manunuparan. Kang Hulyo, pinanunsyal ni DILG Secretary Benhur Abalos dapat na nagtaon ng 10 million pesos na gratifikasyon ang sarong nagkaparang individual para sa mga kapagtaon ng informasyon manungod kay Kibuloy. Tinawando ni abogado o tinawando mga abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Terion na dapat inako ni Abalos ang sinampitang reward ulit na balka sa butili sa Republic Act No. 6713
o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Alagad, kinontra identity asin sinabing bakong suhol ulit na maliwanag sa lay na ini maging suhol kung pig-opresyon ini para sa pabor. Ginigibo sa naman subot ni Abalos ang sayang responsibilidad na magpautob nin lay bilang DILG Secretary. Liwat masunad nin diplomatic protest ang gobyerno ng Pilipinas matapos sa baribagong insidente limbanggaan kang barko kan China sin Pilipinas sa Skoda Shoal sa West Philippine Sea. Sa press conference kasugma sa Palasyo Malacanang, ipinahayag ni retired Vice Admiral Alexander Lopez, bagong tagapagtaram ka National Maritime Council, napura sa pagsangat ng diplomatic protest, pinag-aaralan naman ng Pilipinas na darahon sa international body ang mga delikadong panghaharas kan China sa Pilipinas. Sigun kay Lopez, dahil pwedeng gibon ang kinetic action ulit tamayo ining baray na darahon sa duwang nasyon. Sinabi ba ni Presidential Assistant on Maritime Concerns, Secretary Andres Sentido, sa mga international body na pwedeng idulok ang kaso sa United Nations bodies. Sigun sa National Task Force for the West Philippine Sea, naraot ang duwang barko kang Philippine Coast Guard na BRP Bagakay asin BRP Capi Inganyo. Matapos banggaon kang barko kang China, mentras nagalayag sa Patag asin Lawak Islands, harani sa Skoda Shoal. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:45 ang oras siya tungo niyan. Inaprobara na kang Commission on Appointments ang ad interim appointment ni Hans Leo Kakdak bilang Secretary ng Department of Migrant Workers. Yan matapos na i-rekomendar ni CA Committee on Labor, Employment, Social Welfare and Migrant Workers ang sayang kumpirmasyon bilang pamayukan DMW. Sa plenaryo, inaprobara ni CA Chairman as in Senate President Francis G. Escudero ang motion matapos magpayag ang kanakol na legislador kansay ng kumpiyansa asin pagtatawang importansya sa higos ni Kakdak sa labor pati naman sa sektor kang overseas Philippine workers. Naging DMW si Undersecretary o naging DMW Undersecretary muna si Kakdak bago siya ibinugtak bilang pamayo kang ahensya kan Magadan ang dating sekretary na si Susan Toots Obrey. Siya ba nag-executive director kang Overseas Workers Welfare Administration as in Philippine Employment Administration pati naman Undersecretary kan Department of Labor and Employment. Alas 5:47, balikan niya ito mga bareta muna halingon yan sa luwas. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga nakulang establishmento sa Siyudad Canaga o Blegaruna na magbugtak ng saliring pumping station na dahil nakakonektar sa Metro Naga Water District. Baretang yan halikin Maiko Garcia. Maiko! Kasugma sa regular sesyon kan Sanggunang Panglungsod Canaga, nagsumitir ning propestong ordinansa si Konsehal Lito del Rosario na nagsusugo sa mga darakulang establishmento na magbugtak ning sadiring pumping station. Sa pag-define kang Konsehal Lito sa mga establishmento, yung mga high-rise buildings, condominiums, malls as in subdivisions. Sa pag-revisit kaya, kang mga nakaging pulisya kang MNWD sa ini sa inaagad kang manamiento asin hunta sa mga nagpaplanong magbugtak ng darakulang establishment sa saydang coverage areas. Acknowledge naman kang enterong sanggunian ang kinakampang na problema kan syudad pagabot sa supply ng tubig dangan oras na maging functional na mga water pumping stations magiging dagdag tabang ini sa mga pagtry na sadit na negosyo asin residential areas. Sa pag-deliberate kang propestong ordinansa, nagtaw ning komento si Konsehal Badong del Castillo. Asi nagsabi na bakong madali ang paglatag ng pumping stations, ulita maagi ni sa magkakapirang permiso sa mga ahensyas, lalo na ang Local Water Utilities Administration o LUA. Sinimbag man ini ni Konsehal Lito na oras na may pasarang ordinansa sa ruiyad sa ilalatag na guidelines o eternal rules and regulations para mapadali ang approval sa magkakapirang ahensyas. Sa huri, aprobado ang primerong pagbasa ang proposed ordinance ni Konsehal Lito del Rosario. Para sa Kakampi Network News, Maiko Garcia, kakampi mo. Kakampi Network News. Network News.
Number 3, Provincial Most Wanted Person sa Camarines Sur. Nadakop na dyan sa Banuan kan San Fernando, Camarines Sur. Report halik kay Junel Cuba. Damat lalong pinapasok na kampanya ng mga miyembro ng Philippine National Police o ng mga autoridad na kalabit-lada sa mga angel kong persona na Asia ng kasang kinakatuban nadakot ng mga miyembro ng PNP o pinagtarong kwarta ng PNP asin CIDG so rimanda at na tropa ng Samara Resource Second sa Provincial Mobile Service Company asin lang kan magasilid PNP sa ibanan ang grupo kan sa 9 days and National Police nagkaroon sa sekunda panganing arestaro ang pinagkukul sigura na number 3 Provincial Most Wanted Person sa lautan na probinsya ng Camarines Sur alas 4 kasig ng pagkaabon naman sa Suma City, Barangay Lupi, San Fernando, Camarines Sur, kan Iglapa sa panginginog ka na tropa kan CIDG na nasambit ng taga-tatupa sa suspect na pinagabistong si Milchor 24 años soltero ng Barangay Lupi, San Fernando, Camarines Sur na konsiderado na number 3 Provincial Most Wanted Person sa Camarines Sur. Iklit ng grupo ang mandamiento de arresto na pinagpaliwas ng 5th Judicial Region na Banat Korte dito sa laukan na probinsya ng Camarines Sur ang suspect na tugang kasong pag-lulubos o rape sa kaagitan revised penal code article 266 kasa A. Anasabit na nga suspect ng iniramalan sa sendang residensya mayong nagbiligo kundi isurrender ang sa iyo nga sa diri anda suspect mayong manapig re-recommendar ang korte na siyansa para sa iyang temporaryong libertad. Ang grupo kada PNP asin CIDG tulos na nagpapasiring sa kampo ng CIDG kung sa India o na nakatulungan niya anasabit na nga suspetsado na pinagminerar number 3 Provincial Most Wanted Person sa laog na Camarines Sur para sa kagamping na News, Pinagsiba, Kakamping. Ini ang Kakampi Network News. Network News. 9 minutos na lang antas pagabot ang oras na alas 6 ng pagka-morning. Bigdigan ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo ang mga report na may impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte. Matandaan ka sugmang Agosto 20 sinabi ka na Vice President na dahil siya naadit sa napabaretang impeachment move laban sa iya sa Kamara de Representantes. Pinawando ni Duterte na nagdalagan sa naman siya hulit na kaipuan na maiparagos ang mga development projects sa Runakang Mindanao pati naman sa Visayas asin Luzon. Asin na naisip niya na kamparon na yan bagi siyang Vice Presidente kan Pilipinas para matutukan ng mga proyekto. Bayo man subot ngunyan umayo man subot na rason tanganing mapatalsik siya sa iyang pwesto. Sa iba pa nitalas ka mga baretang unyan na tangali masigurong makabot ang tabang kang gobyerno. Nakatalaan libuton ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 61 mga probinsya sa Pilipinas para makatulig serbisyo sa ilalim kang bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Ito ay pinahayag ng Presidente ng Pilipinas matapos paginutan ang bagong Pilipinas Serbisyo Fair Agency Summit sa Pasay City. Sigun sa Presidente, daw marangali nakalibot na siya sa rakat ng mga probinsya sa Luzon, Visayas, asin Mindanao, Puncan, Bayo sa Hulyo, kadakol manggararay o kadakol pa ining tutuyuhon na mga probinsya taganing makatod ni mga serbisyo sa mga lugar na daday para abot ng tabang kan gobyerno. Sa ibang bareta niya tungod yan, mas pinakusog pa ka National Meat Inspection Service, MNIS. Ang sa ilang mga lakdang, kasunod ka na paglakop kang African Swine Fever, OSF, sa probinsya kang Batangas. Sigun ki NMIS NCR Regional Technical Director Dr. Jocelyn Salvador. Makakatabang subot na ini para maiwasan na mailusot palaog sa Metro Manila ang mga apektadong uriga. Paliwanag ni Salvador, apura sa accreditation as in registration na
Nagduan man ang ginikibong surveillance audit sa mga planta o mga meat establishment. Sa pagi kani, istriktong mabantayan ang mga slaughterhouse, cold storage facilities, meat cutting as in distribution centers sa food safety. Piso pa man ni Dr. Salvador na maging alerto ang quick response kang MNIS NCR siniban ang plant operation standards as in monitoring section as in gabos na meat inspection offices o officers sa Metro Manila. Apor kayan, ginigibo naman ang information dissemination kan meat standards development and consumers protection section. Sa ibang bareta natin ko dyan sa Radyo National Pamanggilari mga tugang, arestado ko mga otoridad ang sarong lalaking pasayro matapos makuha na yung illegal na droga sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Ang sinabit ng pasayro papanuladong kuta ng Cebu Pacific Flight pasiling Zamboanga kan mahiling sa final security checkpoint ang darakaling nasa 2.2 gramos na pinagdudahan Shabu. Nasa kustodiya na kampanya ang pasayrong daimang pinangaranan biyantas na kaparagos ang imbestigasyon asin pagkasangating reklamo laban sa sinampit ng pasayro. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta niya tungkol sa Radyo Nacional, nakatalaan magamit ng social media platforms ang Korte Suprema ng Pilipinas para ipahiling sa publiko ang mga pangyari asin mga aktibidad ng mga maestrados na may koreksyon sa silang trabaho asin man responsibilidad. Ini ang kinumpirmar ni Supreme Court Communications Bureau Chief Attorney Mike Navalio sa mga empleyado kan o mga membros kan media kasugma. Sigun kinabalyo, magamit sila ng mga sikat na social media network sa pagpapautob asin pagpapaluwas ng mga vertical pati naman horizontal video. Nakatalaan ilansar kang Korte Suprema ang silang hashtag SCPS Reels susog kinabalyo. Ini may katuyan ipahiling sa publiko ang mga short videos kabali na ang mga speeches asin na public engagement ka mga maestrado kang Korte Suprema kan Pilipinas. Oras siya itong matugang alas 5:56, 4 minutos lang ang test magabot ang oras na alas 6 ng pagkaaga. Sa mga ultimong bareta niya itong unyan, bareta pa mangyari sa Lado Nacional. Kinumpirmar ng Department of Trade and Industry na 43 na grocery stores asin tindahan ang buminalga sa nagdadanay na price freeze sa National Capital Region. Sigun kay Atty. Philip Sawali, Director ng DTI Fair Trade Enforcement Bureau, nagbarawas na sindad ng notisya sa mga nagpalga sa ipinapautob na price freeze. Tinawan doon nila ang mga may sarili ka na o tinawan nila ang mga may sarili tindahan na magpaliwanag sa loob ng 24 oras. Abuton man sa 5,000 sagod sa 1 milyon pesos ang multa sa nagpalga sa price freeze depende sa kamatkan sa ng violation. Pagramdam kan DTI, padagos ang pagdanay kang price freeze sa Metro Manila na nagpoon ka nagtalikod na Hulyo 24 asin maduran ng 2 bulan o sagod September 24 ngunyan na taon. Kasugba naglansaw ng inspeksyon sinda DTI Secretary Maria Cristina Roque kaibanan ang Makati LGU para masigurong payo nag-aprobitsar sa presyuan ka mga mayor na barakalon lalo na duman sa Metro Manila. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Sa iba pa nitalas ka mga bareta niya tungkol sa Radyo Nacional na nindugan si Vice President Sara Duterte. Naday siya nagbabasol na magdalagan Vice Presidente ng Pilipinas alagad dahil man kani diretsong tinumpok kung binabasulan niyang tinabangan si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nanggana ka nagtalikod na 2022 election. Sigun sa Vice Presidente, sa pun pa sana habo niyang dumalagan bilang Presidente o Vice Presidente. Ulit ang gusto niya sana tapuson ang sayang tulong termino bilang alkalde kan Davao City. Sinda Marcos sa Duterte nagdalagan sinaram kang unit team kan 2022 election sa lagad kang Hunyo taon 2024 nagbutas ini
sa gabinete ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dagdag pa ni Sara, dahil lamang sila takot sa mga pinaplanong impeachment proceedings duman sa Kamara de Representantes laban sa SAIA. Sa sarupang pareta niya tungkol niya, pareta pa magrari sa lado nasyonal. Nagsangat sa ombudsman ng kasong administratibo si dating Caloocan Mayor Ray Malonzo laban sa duwang barangay chairman. Uliban sa paglaw kasi pagkawat kani sa Laocan sarong kasino sa Parañaque City. Pinisto ni Malonzo ang kinasuwa na sinda Caloocan Barangay Chairman Barlon Aquino, kang Barangay 2 asin Noli Istulano, kang Barangay 3. Sigun kay Malonzo kang Hunyo 14 taon 2024, naglaog asin nagsugal sa sarong kasino ang duwa na ibinabawal sa kabos na ilhidong opisyal asin mga emplyados kang gobyerno. Sa reklamo ni Malonzo, sinabi kanina sa mga Pinos na litrato kan duwang barangay officials, mahiling na nag-i-enjoy as pinagmamalaki pa ang goronggayo gustosong pagbuhay na igwa sinda kang yaon sa laog kan kasino. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras siya ito ngayon matugang eksakto alas 6 din pag-aaga na. Maparagos po ang mga bareta sa Kakampi Network News at yan. Kay barang tala mga bareta ang ihatod ka mga Kakamping Radio Live. Halid dyan sa 99.9 WEBFM Kamsur sa Rinconada. Mga bareta ang tinipon kang KM Kakampi Partido. Asin man kan 91.9 PBS FM sa Naga City. Biyerkules Gunyan, August 21, 2024. Babalik kami at yan sa iba pa mga bareta. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Sa Kakampi Network News, sa oras na ini, alam mo niya ito mga bareta ang halis sa mga kakamping radyo, erot mga bareta ang tinipon, dan DWEB-FM Kamsur, halis sa Rinconada area, kay barang tunuman si Benny Decena sa mga bareta, Benny! DWEB-FM Rinconada Kakampi Network News. Abalus June, sa detalyos kan mga barata, halid sa DWB Kamsuran, radyong kaibigan mo na kakampi mo pa. Mayong pinili ang mga ginibong medical mission sa Banao Anabato na pinanginutan kan Kaferte sa liderato ni Governor Luigi Villaferte, Congressman Mix Villaferte, asin kan Team 1 Bato. Ini ni pinahay kasudman ni Vice Mayor Vic Ramos, pamayo kan Team 1 Bato, sa entrevista kan DWB Kamsur, magigarumduman sa mga nakali sa mga aldawa, ginibo ang mga medical mission sa mga barangay kan Niño Jesus, Lobong, Tres Reyes, Payak, asin Tagpulo, Gabo sa Banao Anabato. Tinawang doon kan Vice Alcalde na patunay na mayong pinili sa nasabi ng mga medical mission, iyo ang pag-abrubitsar kan mga suportadores kan Ibong Nalado. Kaibanan pa ang sa sayang mga bashers sa social media na nagpa-check up man. Pig-asertar kan Vice Alcalde ng mga medical mission kan Timban Bato Timban Kamsur para sa gabos asin bakul sanang para sa mga ayudante ninda. Hindi po pagpipili naman. Ano po si mga staff ko dahil man nag-uuntok sa picture man talaga. Ulo niya. Maski na itong supportadores sa Balyo, number 1 basher ka, recommend sure po naman nagpa-check up man. Sabi ko para ni sa gabos ang medical mission yan, iba kung para sa Team 1 Kamsur lang o kayo lang Team 1 Kamsur, kundi para ni sa mga taga-Panuanin. Nagtigan mga naging payag ni Vice Mayor Vic Sapnay Ramos. DWEBFM Rinconada Kakampi Network News. Bareta pa sa lado lokal, nasa linya Erwin Del Castillo. Pinasalamatan ni Congressman Mix Villaferte si President Bongbong Marcos at si House Speaker Martin Romualdez. Ninhuli ka sa daing sawang suporta proyekto asin sa mga programang direktang naitatao sa mga tao digdi sa Rinconada. Kamaugmang ibinarata kang kongresista ng unyan na bulan kang Agosto hasta sa bulan ning Setyembre, madadagdagan na ang mga makaka-resibi ayuda sa irarom o sa lindong kan programa kan tupad akap asin mga educational assistance sa mga taga Rinconada. Asin sa mga masunod pang bulan, mas dakul pang matatabangan sa lindong kan sibol para sa mga saradit na mga negosyante asin farm para sa mga parauma, card para sa mga senior citizens asin PWD
hindi solo parent asin siyempre da ipinapabayaan digdi sa Rinconada ang mga indigenous people o NIPs. Walang maiiwan, walang pababayaan sa bagong Pilipinas. Para sa Kakampi Mo Network News, Erwin Del Castillo, Kakampi Mo. DWEBFF Rinconada Kampi Mo Network News. Mientras tanto, sa mga pagbabago sa batalya ng politika digdi sa Rinconada, formal lang ipinag-anunsyar kasudma ni Vice Mayor Edsel Senadin Mewat ang pangaran kan pinakabagong miyembro kan Timuan Iriga, Timuan Kamsur sa kasudma antes kan formal na pagsagibo kan sesyon regular kan sanggo ng palunsod kan syudad din Iriga, kinuha ni Di Maiwat ang oportunidad na ipaaram sa gawas ng miyembro kan konseho na si Sit Kagawad J.M. Grimaldo ang formal lang inako bilang bagong miyembro kan Team 1 Iriga. Magigaramdaman ng si Kagawad Grimaldo kan nakalis ng mga eleksyon ininagdalagan sa pagkakagawad kan syudad sa kampo kan dating alkalde Model Alfilor. Tinawang doon ni Vice Mayor Di Maiwat na ansir na lakdang ni Grimaldo klarong pagtaw na kan sayang lealtad gikan sa sayang dating partido politikal asin ini dagdag sa makusog asin pinagsarong super majority black nang unyan naging 11 na matapos ang pag-iba ni Grimaldo sa saindang kampo. Team 1 Kamsur in Team 1 Iriga has added as new member, and we would like to welcome him in open arms, the Honorable J.M. Grimaldo. Please, so this is the shift of loyalty, political loyalty from his former political party now adds to the strong and united super majority bloc of the Sangguniang Panglungsod from 10 to 11, now 11 members. Mientras tanto, sa parte ni Kagawad Grimaldo, pinalayugan kanini labilabing pasasalamat sa mga naging dalan sa paglaog niya sa Team 1 Iriga. Enot na pinasalamatan kani ang administrasyon kan Team 1 Iriga sa udok sabot na pag-ako sa saya sa liderato ni na Congressman Mix Villaferte and Governor Luigi Villaferte. Inako man ni Grimaldo ang naging dakulang papel ni Engineer Solomon Monmongo na ninong niya sa kasal na sigun sa saya iyo ang naging tulay para makalaog siya sa Team 1 Iriga. Gusto ko man magpasalamat muna sa mga taong naging way kading paglag ko sa Team 1 Iriga, Team 1 Kamsur. First of all, gusto ko magpasalamat sa administrasyon kana Team 1 Iriga na pag-accept and pag-embrace ka na with open arms. And siyempre, kaibahan naman po si Kong Mix Villaferte and Governor Luigi Villaferte. Dakilang parte man po. So, naging role ni Engineer Solomon Ngo, kanaka pong ninong sa kasal. Iya po naging bridge. Iya naging tulay. Nani pong makalag po ako sa di po Team 1 Kamsur. Sa kahaputan, kung sa paglipan niya sa Team 1 Iriga, konsideradong preparasyon para sa liwat niyang pagdalagan sa eleksyon sa taon 2025, direktang sinimbag kanina sa ngunyan, dahil pa siya nakakapagdesisyon sa siring, maski nga ni ini, igwapang sarong termino kung gugusto na liwat na mag-aspirar sa pagkagagawad kan syudad. Sigun sa iya padagos pansin ng deliberasyon, asin igwapang mga pinag-uurlayan, asin mga pinagkukonsiderar. So, direktaon ko na kinagungay kaking dong dalagan po ako kana incoming election. Total, nakadarwa pa man sana po ako. Ago pa ako usad. Unfortunately, sorry Papa Benny, sanguman di ko pa po masimbag. Nagdi-deliberate pa po kami. Ago pa kami mga pinag-uusipan. Ago pa mga pinag-consider. So, sanguman, di ko pa po kayang simbagan. Pero eventually po, pag-abot po ka panahon, ikaw man po unang mga kaisi. Sad po ka sa mga unang mga kaisi, Sir Benny. Parte ka mga naging payag kan bagong member kan Team 1 Iriga, Kagawad J.M. Grimaldo. DWEBFF Rinconada Kampi Mo Network News. Yan ang mga bareta halidi sa DWEB Kamsur. Ini ang sadit sana si Benny Decena. Good morning. Network News. Kakampi Network News. Thank you, Benny. Ka mga bareta dyan sa Rinconada, pagaling Rinconada area, ispit na mga baretang haliban sa partido. Sabay kang KM Kakampi Partido kay Balang Tuduban si Rene Orillosa. Partido! Mabalos sa kakamping June o yung mga bareta gikadigdi sa KM Kakampi Partido. KM Partido Kakampi Mo Network News. Halos na naparanaan mga illegal na aktibidades sa mga karagatan ka na manuanin Garchitore na Camarines Sur. Iyan iduli sa nagduwa na kampanya kontra digdikan Philippine National Police. Bantay dagat na volunteers ka na lokal na gobyerno asin dakulang suporta
ni Alcalde Leda Simando San Luis sa kampanya kontra illegal na pagsisira. Ini ang naging nakapayagan ni Police Lieutenant Ferdinand Perez, Deputy Chief of Police kana Garcia Torena Municipal Police Station sa entrevista kasudma. Sosog kay Lieutenant Perez, na ginalagduan ang kampanya kan na PNP kay baan na bantay dagat na volunteer sinuli sa igot na kasuguan. Asin dakulang nga suporta na tinataw ni Alcalde Leda Simando San Luis. Kung kaya sa ngunyan na balinig na ang kadagatan kan Garcia Torena sa mga illegal na aktibidades arog kan illegal na pagsisira sa pagikan paggamit nin na eksplosibo arog kan dinamita sina pinag-apod na bigas sa bigas. Illegal na pagsisira sa pagikan na paggamit nin na cyanide o kaya hilos sa paggasira. Siring man ang dating usong-uso na paggamit nin na kompresor. Nagkatutubod pa si Lieutenant Perez na sa pagkapara kan mga illegal na aktibidad sa kadagatan kan Garcia Torena, naging dakulang ang bagdigdiyo na programa ni Alcalde Leda si Mando San Luis na kung nasa intinawanan ang mga parasira ni na fishing boat asin mga pangtyo kaya fishnet dahil lang maimbelto ang mga parasira sa illegal na aktibidad sa kadagatan kan Garcia Torena, Camarines Sur. Kami kaya na incident na na-encounter na po natin mo ng mga incidente. Mayo Kasi po. ang Samuya po na hindi pamamoyo ng Samuya na mayor, ang LGU, yung katabangan na po ang mga parasira, katawan si dati mga net, mga bangka, para di na sila mag-engage sa mga tigapod sa mga illegal activities. Partirang kan mga naging kapayagan ni Police Lieutenant Ferdinand Perez, Deputy Chief of Police kan Garcia Torena Municipal Police Station. KM Partido, kakampi mo, Network News. Sa iba pa nga barata na nadagop na number 1 na municipal most wanted person sa Banawan din na presentasyon Camarines Sur na ikomiter na sa BJMP Tigaon. Dilo Oriana sa detalyas kan barata. Naikumitar na sa Bureau of Jail Management and Technology, BJMP, sa Banuan ng Tigaon, Camarines Sur, ang sarong 25 anyos na soltero na nagatubang ng kasong panlulugos matapos na inian maramalan kang mga otoridad ng Banuan ng presentasyon Camarines Sur. Ini man ang naging pahayag sa Kakampi News ni Police Corporal Dennis Bailon, ang assistant spokesperson ng presentasyon ng PNP sa entrevista kasugmang pagkaga. Susug sa pahayag kani kasugmang kanakaaging aldon ng pagkahapon matapos na maibalik na sa Court of Origin ang mandamiento de aresto. Tulos naman ining pinagpalawasan ng commitment order kang Korte Asinman, ipigya langub na sa BJMP sa Banuan ng Tigaon, Camarines Sur. Magirumduman ang sinambit ng akusado ang pinagramalan sa pahay kang pinaglatag na warrant of arrest kan pinagsarong pwersa kan presentasyon Municipal Police Station, Asinman kan Jowa Municipal Police Station sa pangin ni Police Captain Mark Espanya, ang acting Chief of Police kan PNP sa kan sinambitang ipaturanin na pulisya sa Banuan presentasyon iyan kinakaaging Lunes sa Agosto 19, 2024 alas 5 nin amay na pagkaaga sa barangay Mabalod-Balod, Tigaon, Camarines Sur. Ini nagatubang ning kasong panlulugos na mayo ning pigrekomendar na piyansa ng husgado para sa sayang temporaryong libertad. Mantang ang warrant of arrest ang pinagpaluwas gikan sa sala ni Honorable Randy Carlo Aquino Gubot kan Regional Trial Court Branch 30, 5th Judicial Region, San Jose, Camarines Sur, asin ninipig paluwas sa Pebrero 3, 2023. Mientras tanto, ang sinambit ng akusado, ang nakalistang number 1 Municipal Most Wanted Person sa Banuan ng presentasyon, Camarines Sur. Dagdag na barata sa lado lokal para sa Kakampi Network News, ako man si Niloriana Maraynaga. KM Partido, kakampi mo, Network News. Mientras tanto, 26 na bagong ma-promote na mga empleyado kalokal na gobyerno ka na tinambak Camarines Sur nagsumpa na. That's Prado sa detalyas kan bareta. Nagasumpa na bali 26 na mga empleyado ka na LGU tinambak na promote kon sa iniginibo ka na kaginga Lunes, Agosto 15 presenting taon agkatapos ka na traditional na flag raising ceremony. Ini pinanginutan ni Mayor Ruel Bisotoy ang pagsumpa ka 26 na mga empleyado ka na lokal na gobyerno kan tinambak. Ini saro sa mga prioridad na programa kan alkalde na matawanin equal employment opportunities ang kada empleyado. Na ang kada empleyado mag-radar sana, mag-exam, asin magpadagos na magpasinsukan sa dilitayan mataunin na maray na oportunidad na makakatabang sa pagabuhay. Ang nasabi nga promosyon sarong testamento kan sa indang pagtyaga
paglapigot asin dedikasyon sa saindang mga kanya-kanyang trabaho. Nagalauman ang bilog na komunidad kan lokal na gobyerno ng Tinambak na padagos ang pagsuporta asin pagtabang kan mga empleyado para sa pagtaunin maray asin di kalidad na serbisyo sa publiko. Para sa Kakampi Network News, Dads Prado, kakampi mo. KM Partido, kakampi mo. Network News. Sa ultimong barata, pigimbitaran ka na Sangguniang Bayan ka na San Jose, Camarines Sur. Sa sesyon regular ka na kunsi unod maaldaw ni 9 sindahay na kunsina. Sarong kontraktual na empleyado ka lokal na gobyerno ka na San Jose asin subot na supplier nin pagakan kan mga benepisaryong pamilya kang walang gutom food stamp program kan DSWD Siringman si Municipal Social Welfare Development Officer Disti Alarcon. Ang imbitasyon kay kunsina sin ki Social Welfare Development Officer Alarcon yan idulit sa nakaabot na reklamo sa Sangguniang Bayan kan San Jose, Camarines Sur na pinapamayo ni Vice Alcalde Biyong Panuelos na napigsasabing supplier na si Kunsina ang subot. Ang pinagsusupply na pagakan sa 277 mga pamilyang benepisaryo ang kulang sa kantidad na 3,000 pesos na bulanan na ayuda gikan sa gobyerno nasyonal sa lindong kang walang gutom food stamp program na pinag-implementar ka na DSWD. Napag-araman ng reklamo ang pinagpaabot ka nagkapi ng mga punong nga barangay sa Banuan kan San Jose na inot naman na pinaabutan ni nasumbong kan mga nagrereklamong benepisaryong pamilya kan sinambit ng programa. KM Partido, kakampi mo. Network News. Kakamping Jun, yan ang katripunan kan mga barata. Gikadigdi sa KM Kakampi Partido kan sa Indong para barata Rene Aureliosa Mabalos sa Marinaga. Kakampi Network News. Network News. Alas 6:25 ang oras siya tungon yan. Uyan na mga bareta dili puman kan BBS FM sa Naga City kay barata naman si Junel Kubak. Okay na si Junel. BBS FM, go ahead. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Salamat tabi kakambing June. Uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Puspusan nyo niya ng ginig-ibong kampanya kan si Roma Philippine National Police o PNP mapadapit man sa anti-criminality campaign. Partikular na ada Municipal Seawater kanda Banuan kan si Roma Camarines Sur. Grabe ana aktibidad o presensya kan mga illegal fishing sa nasambit ng lugar kan sa indang kadagatan na nagigikan pa sa parte mismo kan na probinsya kan Camarines Norte, Tinambak, Calabanga na kung sa ina iyo ansors kan pinagsasabing illegal fishing dyan sa nasambit ng Banwaan. Iniman ang sa indang kampanya na pinagtututukan kan liderato kan Philippine National Police. Iyan tangani man na masugpo kunda iman subot mawara asin mabawasan ang illegal na mga parasira na minadayo pa sa kadagatan na sakop kan munisipyo kan si Roma Camarines Sur. Uya si Police Captain Cledera kan si Roma Municipal Police Station. Iyo po gani, talagang puspusan po ang sa pumuyang kumpanya sa mga anti-criminality campaign digdi sa si Roma, Banuanin si Roma, lalong-lalo na po gani ini sa palibot kang samuyang kapalibutan na dagat kang samuyang nasasakupan kung saan talagang rampant ang naging mga transaksyon as in mga aktibidades na kang mga para-illegal na parasira digdi sa samuyang lugar, di kan sa man iba-ibang lugar, lalo na sa bandang Cam Norte, bandang Tinambak, bandang Calabanga, iyo po yan ang source kang mga illegalistang parasira digdi sa Samuya kung saan iyo po ini talaga ang Samuya priority pinagtututukan na masugpo asin kung daiman talaga totally mawara mabawasan asin talagang mahali na po igdi ang Samuyang mga illegalistang parasira sa area. Dakula man ang tabang sa pulisya, anda suporta na itinataong niyan kan LGU, urog na sa paggibo kan mga pinag-aapod na Seaborne Patrol Operation kan Philippine National Police, asin man ang manpower kay banana ang bantay dagat kanda sinambit ng munisipyo, kung sain saro sa indang puwersa, nakatabang-tabang sa pagpapatrolya sa kadagatan da, initanganing magkadarakop na ang mga illegal na mga parasira, egwaman in darakula nga mga barauto and
ginagamit sa illegal na fishing operation para magkadarakop ang mga illegal fisherman. Ang LGU nagbakal manin speedboat asin na posibleng mag-abot ngunya na bulan na pwedeng gamiton kan pulisya para maging mas pangmarikas ang paglapag sa mga illegal na parasira sa banwaan kan si Roma. Uya pa si Captain Cledera, Chief of Police kan si Roma, Camarines Sur. Yun po, sa pakikipagtabangan po talaga kang LG, yung naging nakulang tabang po sa muya, lalong-lalo na sa suporta sa pagkakandak meaning seaborne patrol operation, as in sa mga manpower po, gibo po kanik na igwaman po dining bantay dagat na naka designar din digdi sa samuyang munisipyo na iyan po nagtatak po kami sa inda tanganing talagang dakol po kaming nag-ooperate na masugpo ining mga illegal na parasira sa samuyang banwaan. Opo, may mga darakula po kami ngunya na baruto and hopefully may procure po ang LGU ning speedboat baka po anytime ngunya na bulan mag-abot ito, pwede mi po itong gamiton tanganing talagang mas mabilis or mas maparikas ang pagsugpo pagbulapag mi duman sa mga illegal na parasira sa samuyang masasakupan po. Si Police Captain Cledera, ang Chief of Police Ganda Banwaan kan si Roma, Camarines Sur sa entrevista kan BBS News. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, duwang pulis naga pinatanidan kan sarong rider na mayong helmet na babanugon kun mailing ini sa parte kan merkado publiko. Boyet Padere sa detalye. Duwang pulis na nagkukonduk sa Kanpoplan ang tabay diyan sa Kantokan Elias Angeles asin Casir Street. Andali daling naghagad ding responde diyan sa Police Station 1 pagkatapos na sinda patanidan kan sarong rider na babanugon o ng mga maispatan sa loob kan merkado publiko kasudma. Sa pahayag ninda Police Officer Dexter Binaobra asin Police Officer Roter Jan Binabulo nahiling nila ang suspect na sakay kan sa iyang itom na motorsiklo inimayong helmet kung kaya tulos nila iling pig flag down lagos ng pighagad ang lisensya kay niya asin resto kan motorsiklo mantang pigbubot-bot kay ng pighagad kan pulis makusog na buls na sinabihan kay ng duwang pulis na aabangan ko mo sa market dahil ta kamo pupunduhan testingunin do ako babanugon ko kamo sabay dalagan binayaan na ang piglulunada ng motorsiklo ang duwang pulis nagkukuraw pa na magpundo ka muna alato mo man ining ticket mo alagad kas ang dalagan kani kan mag-arabutan ng mga nag-responde tulos man na corner ang suspect na si Abel na taga Igualdad Interior pinidagos ng kinasuhan ng resistance and disobedience to agent and authority and threat involving PNP personnel katakod kan baritang ini kan ini makaabot sa kaaraman kan tulong retiradong pulis na sinda retired police officer Dodicul, police officer Bubuy ko, as in retired police officer Lagdamurintoy, Antulo, nagminingisi-ngisi sabay palagito kan sa indang kamao. Gustong sabihin, kung inabot kan suspect ang sa indang panahon, ang suspect pwedeng burukol na para sa BBS News. Buhit Padere. BBS, Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalyes kan mga bareta, suspect sa Cledero case, sinangatan na ning kaso, Boss O kay Isminda sa detalye. Pinagkumpirmar ka Naga City PNP sa pagi ni City Director Rebellion na pinagapailan na nindanin kaso na nagkakapirang persona asin igwapasinda na pinagahanap o igwapasinda pinagsisiguro na posibleng maidagdag pa sa kaso kan o sasangatanin kaso sa Jason Cledoro case. Matatandaan si Jason Cledoro case saron na kaso ni Jason Cledoro ini nawara digdi sa siyudad ni Naga na residente kan San Jose, Camarines Sur, alagad ini anak ko ang mayo na ninpuhay tuman sa Camarines Norte. And with the help of the Naga City Gasison, in coordination with Station 5 and CID, inilay na po natin yung kaso. So sa tulong-tulong, dati ang pagpapail ng kaso, pulis lang ang nagpe-prepare. Ngayon po hindi po
hindi po sinusunod ng police. Kasama na po natin yung DOJ. Katulong na natin sa pag-prepare ng affidavit and everything. Ang kagandahan po, bago natin ni-review muna nila, saka in-accept. Parte yan kanaging kumpirmasyon ni City Director Erwin Rebellion ang mapadapit sa kaso ni Chiso Naclidoro. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esminda, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, Department of Agrarian Reform Regional Office Number 5 pinanginutan ang nationwide knowledge sharing iyan tanganing labanan ang katikapuhan. Daryl Banya sa detalye. Sa kamautan na mapahatan ang kagutuman asin pagtio sa nasyon, pinanginutan ka ng Pisina Regional, Kandar, Digdi sa Bicol, ang ginibong 4 na aldaw na nationwide knowledge sharing session sa Sarong Hotel Digdi sa Naga ka nagtalikod na aldaw. Katuyuhan ka ini na makabilog ng mga innovative solution sa lindong kan Partnership Against Hunger and Poverty Program. Pinahayag ni Lermadino, Andar Bicol Regional Chief for Support Services, na maratabangan na maimukna ang partnership sa pag-ultanan kantar asin man kan PHP sa paagikan paghiras nin kaaraman. Tinawandoon man ang padagos sa partnership entre kan gobyerno asin ibang stakeholders sa pagpauswag kan buhay sa paagikan sustainable agriculture, food security asin poverty alleviations. Sigon kay Susan Gambalan, ang PHP National Point Person, nakakuanin 2.6 milyon pesos na ganar ang organisasyon kan mga parauma sa PHP kan taon 2019 hasta 2024. Nagpromesa man kan padagos na suporta ang manailain na ahensya di gobyerno kaiba ang Bureau of Jail Management and Penology, Philippine National Police, 9th Infantry Division kan Philippine Army, DSWD, National Nutrition Council asin man ang BMC. Ang mga pribadong sektor nagtauman ng suporta sa pagbago ng mga benepisyaryo kan agrarian reform pasiring sa agripreneurs at para sa ibang agrikultural na suporta na itinatao sa mga parauma. Igbisita man ang mga PHP sites sa arong kan Agrarian Reform Beneficiaries Organization sa siyempre dyan sa Pumpon, Panikwasan Farmers Association, BJMP Naga City Mail Dormitory asin man ang BMC, nangarig na ang maaraman ang sa ng problema asin man pangangaipo. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Taoring barata sa lado lokal, ang Philippine National Police o PNP sa Laog kan Naga liwat na nagpatanid sa mga may establishmento sa Naga asin man sa publiko na mag-ingat sa pag-ako nin kwarta na binabayad sa saindakan mga customer. Ulit posibleng maglakop na naman ngunyan ang mga piking kwarta urog na napaabot na ang Piña Francia Fiesta asin man Christmas. Posible subuot na digdi samantalaon ini kan mga oportunista na may dara kan mga piking kwarta asin na anpatanid kan na PNP ginibumanda matapos na saro na naman na establishmento sa Laog kan Naga ang nabiktima nin pagbayad nin piking 1,000. Nabiktima ang pinsyapi sa SM kana nalusutan ang kaira kan sarunga daipig pangaranan na individual kan ini magbayad nin piking 1,000 bill na porbaranda subuot ang persona na magabakala sa pinsyapi sa Robinson alaga da nadakop maninikan na kahera inabisuan da kanda PNP sa Laog kan na Siyudad Canaga sa paagi kanda direktor kanda PNP anda maging marigmat anda piking kwarta urog na tanagrarani na naman subuot ang Bermansa asin panahon nini na nagdadakol ana mga piking kwarta na daradara kan mga oportunista. Yan tabi kakamping John ang mga barata gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampi Mo Network News, Jonal Cuba, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Network News. Thank you, BBS. Kasi mga bareta, oras ko niyan. Alas 6:37 na po rin magaga. Babalik lang kami para sa mga ultimong bareta. Digdi sa... Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi
News Network News. Tubalas, lapas, kakampi mo. Sigun ki Lovilla Guarin, papayong kang Agriculture, Patraman, Fisheries Action kan Department of Agriculture Bicol, pitong banwan sa probinsya kan Camarines Sur ang na-report na may aktibong kaso kang ESF. Yan ang mga banwan kan Baaw, Pili, Nabwa, Ukampo, Bula, Libanan, asin man na presentasyon Camarines Sur. Unkan July, sagod ko niya na bulan kan Agosto. Mientras tanto sa probinsya kan Catanduanes, dahilingan man ng mga kaso kan ESF sa mga banwan kang Karamuran, Pirak, asin na Pandan. Mientras tanto sa probinsya kan Masbate, may kaso kang ESF tubal sa banwan kan Claveria, asin na San Pascual. Mientras tanto, takaning balabanan ang pagdakupaka na sinambit ng helang sa hayop. Ang Departamento sa Agrikultura liwat nag-inisyar sa tabang ka mga lokal na gobyerno ng depopulation sa mga taba na urig sa laog kan 500 metros na radius kang outbreak site. Napagraman na kabilugan ng 209 atama na urig ang ginaradan sa pagultanan kan July asin August ngunya na taon 2024. Mientras tanto, unsipang mga munisipyo sa Bicol ang mantininong klasipikado bilang ASF Red Zone sa ibong kan kawaran ng bagong kaso sa nakalis na 90 Dias. Ang mga ini, iyo ang mga banawaan kang kabalikan sa Camarines Sur, Labo, Daet, Mercedes, San Vicente asin Talisay duman sa Camarines Norte. San Jacinto, Milagros, Bobo, asin San Fernando sa Masbate, asin Dunsol sa probinsya kan Sorsogon. Ang sinambit na mga lokal na gobyerno, sinusugo na mag-subiter ni makakariw mga dokumentos para man sa pag-reclassify bilang pink zone. Mientras tanto, tinawan doon panigwarin ang napapilman ka na publiko takani balabanan ang ESF sa mga outbreaks area. Yan para man sa pagsusog asin pagpagat kan mga karning urig na posibleng kontaminado ni na ESF. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta niya tungo niyan, bareta pa manggranay sa lado lokal. Tinawan recognition si Congressman Migs Villafuerte kanikiraman distrito kan probinsya kan Camarines Sur sa pagiging outstanding kani sa partisipasyon durante kang bagong Pilipinas Servicio Fair. Ulipan sa dedikasyon asin esforso na makapagkontribuyir sa ikakatrayumpo kada sinampit ng programa kang administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang representante kan ikalimang distrito kan Camarines Sur dinuhulan nin plaque of recognition durante kan gibuhon ang Bagong Pilipinas Servicio Fair Agency Summits, gabi ng pagkakaisa sa Philippine International Convention Center duman sa Pasay City. Unsain na presensya si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Asin pa mga bisita na tinawan man onra sa kooperasyon kani sa ikakatrayumpo kan silambit ng programa sinarom kan administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Matandaan ang probinsya kan Camarines Sur sa panginut ka mga kongresista na biyembro kan Team 1 Camsur na pinapanginutan ni Congressman Elry Villafuerte ang panagos na binasuporta sa mga inisitibo kang House Speaker patinaban ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na makapagatod ni serbisyo sa irarom kan mga programa kang administrasyon. Magtipon daning tubig. Yan ang nahiling na solusyon kang maremento kang Metro Naga Water District sa Daymari Budyuhan na maluyang bulos kan sa idang serbisyo sa mga miyembros konsumidores. Liwat man tinatawan doon kang MNWD. Ang nangyaring epekto kanakalis na El Nino sa paragos na pagbabakang spring discharge sa mga spring sources kan Metro Naga Water District. Kung sa'yo nagluluwas sa datos kumpara kanakalis na taon,
nahiling ang dakulang diferensya kung talo nagkaigwanin pagkulang-kulang sa supply kan tubig. Napagaraman sa MNWD na 4 na springs ang Anayan, Rumangrap, Asupre asin Kalinisan, ang gabos nagbaba ang produksyon basado sa pagmonitor kang MNWD. Napagaraman na haros kabanga anawara ngunya na 2024 kaya dakulang maray anang epekto sa enterong coverage area kang MNWD. Dinhulita kulang ang mga nag-aandar na mga pumping station. Inaabiso kang MWD sa mga membros konsumidores, lalo na tapanagalang ang Piña France sa Fiesta, na ang mas maray nag-ibuna mo lang unyan, magtipo ni mga tubig asin na magsayang sa konsumo kang tubig. Lalo na kung panahon nin makusog ang bulos, aprobitsaran ang pagtipon kan tubig. Paragos man na pinagrimedyohan kang MNWD, alagan sa ibong kasi ng mga paliwanag, saraw-sara ang aral na pangapudan asing kuraw ka mga miyembros konsumidores kay puanin daning tubig bakuan sa indang paliwanag. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Yung maraga, mga parapaliwanag kang kay puan tubig bakuan paliwanag mo. Bareta sa ruwas kang Pilipinas, ganyan. Pinuna na kan Democrats ang sanang National Convention sa pagiban kan pamaaram kay US President Joe Biden na pag-atras sa pagdalaga na sin-endorsar si Vice President Kamala Harris sa pagtarab ni Biden sa sarong estado sa Amerika. Ang pagpili niya kay Harris kan 2020 bilang running mate, konsiderado niyang best decision sa sayang bilog na karir. Dagdag pa ni si Harris, bagong presidente, natitinggalagon ka mga jóvenes asin respeto ka mga leader sa interong kinaban. Kamaliman sa nagtaram si dating First Lady Hillary Clinton kung sa'y nagtutubo rin na maiging pinakaprimerong babaeng presidente ka Amerika si Harris. Matandaan ping-indursan ni Biden si Harris para magsalida sa iya laban kay dating US President Donald Trump matapos ang pagkapudan kan kapartido o liban sa kahandalan kan sayang salud. Pinili man ni Harris si Minnesota Governor Tim Walz bilang sayang running mate sa padangadang na presidential election duman sa Amerika. Ibinahay kang Olympic Council of Asia ang kanselasyon kang 6th Asian Indoor and Martial Arts Game na gibon kuta sa Nobyembre sa Thailand. Diskanado si Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino lalo pata preparado ng Pinoy athletes sa pagsabak kani sa sinabit ng karawat. Alagad kay Puan mag-move on asin isentro ang tensyon sa iba pang turneyong papartisiparan kan Team Philippines. Mapatrakuta ang Pilipinas ng 421 atleta na mapanaban sa 37 sports. Alagad dahil inibadalago suliban sa kakulangan sa sponsors kang organizing committee kan Thailand. Kakampi Network News. Network News. Iyan na po mga baretang sa inunan tabayanan sa Kakampi Network News. Ngunyang pong aldaw na Biyerkules 21 ng bulan Agosto taon 2024. Mga bareta ng tabayanan, simulcast sa mga kakamping radyo sa DWEB-FM Kamsur sa Ligurada. Nakaibaran ito naman si Bernard Desena sa mga bareta. Sa KM Kakampi Partido, kaibaran naman si Rene Orliosa, sinman sa BBS FM. Sa Naga City, kaibaran si Junel Cuba. Sa pakaran, kanibayat mga pagriba sa paghatod ng amin ng mga bareta sa Kakampi Network News. Alimanig din sa studio kang Kakampi Kamsur online sa Naga City. Kaibaran ko si Ken Palma sa Lalo Teknikal. Ako po si Jun Bernas, sagkun sa masunod yatong pag-iribanam para ihatod ang amin ng mga bareta. Mga baretang sarabay na antubayanan sa mga kakamping radyo asinman sa online. Kakampi Network News. Network News. KM Kakampi. 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 Kamsu.